Magandang araw mga kakultura! Welcome sa isa na namang episode dito sa Kultura PH. Ako ay magtatagalog ngayon at hindi ako magsasalita sa wikang Ingles na dati kong ginagamit para ma-accommodate ang aking international viewers. Ngunit ngayon ako ay magsasalita bilang pagpugay sa ating pambansang wikang Filipino. So dito sa Kultura PH, pinag-uusapan natin ang ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito po si Joyce Serpera Malyari. Welcome po sa Kultura PH. Ngayong episode, tututukan natin ang isang bagay na araw-araw nating ginagamit pero minsan nakakalimutan natin ang kahalagahan. Ito ay ang ating pambansang wika. Bakit mahalaga ito at bakit Filipino ang nahango sa Tagalog ang napili? Kung iisipin natin, napakayaman ng ating bansa sa wika. Ang ating bansa ay mayroong 170 na lengguwahe at dialect. Ako po ay may script, babasahin ko na lamang po para maiwasan po ang madalas na pagkakamali. Seryosong usapan po. So, nasabi ko nga po na meron tayong 170 na lengguwahe at dialiko mula Luzon hanggang Mindanao. Pero dahil nga sa sobrang dami, minsan mahirap magkaintindihan. Imagine mo kung walang common language. Parang ang hirap kumonekta sa isa't isa, di ba? So, paano na yung mga nagliligawan? Kaya noong 1930s, sa panahon ni President Manuel L. Quezon, na tinawag nating ama ng wikang pambansa, napagdesisyonan na kailangan ng isang pambansang wika na magsisilbing tulay sa bawat Pilipino. Noong 1937, ipinahayag na ibabatay ang pambansang wika sa Tagalog. Pero kalaunan, lalo na noong 1987 Constitution, mas pinalawak ito at tinawag ng Filipino. Ang ibig sabihin, hindi lang ito limitado sa Tagalog. Bukas ito na humiram at gumamit ng mga salita mula sa iba pang wika sa Pilipinas. Pati na rin mula sa Ingles at Espanyol. Ngayon, bakit Tagalog ang napili bilang isang wikang pambansa? Una, dahil dito nakasentro noon ang politika at kultura sa Metro Manila. Pangalawa, maraming nakasulat na literatura sa Tagalog, kaya mas madaling gamitin bilang batayan. At pangatlo, mas naiintindihan ng ibang rehiyon ito kumpara sa ibang wika. At ang mangganda nito, kahit saan ka magpunta sa Pilipinas, kapag ginamit mo ang wikang Filipino, ay madali kang maiintindihan. Kaya kung OFW ka man sa ibang bansa at may nakilala kang mga kapwa mo Pilipino, ay magkakaintindihan kayo. Or kung estudyante ka man sa sarili nating bansa, dala-dala mo ang wikang kumakatawan sa ating pagkakaisa, pagkakalilanlan bilang mga Pilipino. Kung titingnan natin ngayon, ang Filipino na ginagamit natin araw-araw ay buhay at patuloy na nagbabago. Sabi nga, ito ay dumaranas ng evolution. May halong English, may halong Cebuano, Ilocano, Kapampangan, at iba pa. Sa totoo lang, kahit ang Taglish na ginagamit natin madalas sa araw-araw, kagaya ng ginagawa ko ngayon, bahagi na rin iyon ng evolution ng ating pambansang wika. So mga kakultura, that's my first time to use that term, mahalagang pambansang wika, hindi para burahin ang mayamang wika o dialekto ng mga iba't ibang rehiyon ng ating bansa, kundi para tayo ay pag-isahin. Ang Filipino ang nagsisilbing tulay na nagdudugtong sa atin bilang isang bansa. Kaya dapat salita na binibigkas natin sa Filipino ay hindi lang paraan ng komunikasyon, kundi tanda ito ng ating kasaysayan, kultura at pagkakaisa. Ako si Joyce Serpera Malyari at ito ang Kultura PH. Mabuhay ang ating wikang Filipino, mabuhay ang Pilipinas.